Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako naman po si Shara Absede at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Jessel. At sa lahat po ng nakatutok sa atin on air via Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app. Napaka-historical po ng araw na ito dahil 7 years ago ay naisabatas ang Republic Act No. 11313 na mas kilala po natin bilang Safe Spaces Act. Tama ka, Shara, no? Ang Safe Spaces Act po o ang Bawal Bastos Law ay isang landmark law sa ating advokasya dahil nilalayon ng batas na ito na gawing ligtas ang lahat ng espasyo. Mahigpit po na ipinagbabawal dito ang anumang uri ng sexual harassment sa mga lansangan at iba pang public spaces, pati na rin to sa online spaces. So, Ms. Jessel, ano naman po ang pinagkaiba ng Safe Spaces Act sa RA 7877 o Anti-Sexual Harassment Act? Ang Anti-Sexual Harassment Act po ay applicable sa mga sexual harassment within a power dynamic relationship. Kumbaga yung meron pong tinatawag na moral ascendancy po, no? Ito yung mga nagaganap po sa mga workplaces at educational and training institutions kung saan po ang perpetrator ay may authority po sa kanyang victim. Halimbawa po, employer sa employee o teacher at student. Ibig sabihin po ba nito ay for workplaces at education and training institutions lang po ang Anti-Sexual Harassment Act? Ganun na nga yun, no, Shara? Kasi ang meron tayo dito sa Safe Spaces Act, anumang uri ng sexual harassment, regardless kung sino yung gumawa, o yun nga yung kanina kasi sa sexual harassment, kailangan may moral ascendancy. Dito sa SSA, hindi siya kailangan at saklaw siya ng batas. No? Hindi kinakailangan na may authority yung perpetrator. Halimbawa, kung yung estudyante ang nangharas sa guro, ay mananagot pa rin dito sa batas natin na to. Thank you po, Ms. Jessel, for the initial information kung bakit ganito at bakit siyang tinawag na Safe Spaces Act. I believe later on we will have additional discussion over this dahil lahat nga po ng spaces, online man o physical, private man o public ay nasasakop ng batas na ito. Kaya nga po bilang pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng Safe Spaces Act ngayong araw, ay naghanda po tayo ng special episode na pinamagatang Safe Spaces para sa lahat, karapatan ay alamin, respeto ay pairalin. Pero may balita ako, Ms. Jessel, parang magiging legal hour daw ang episode natin ngayon. Kaya naman mga ka-TNK, stay tuned po dahil mahalaga at napapanahon po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago po natin ipakilala ang ating special guest na nandito po sa studio, batiin po muna natin ng Happy TNK viewing ang mga nanonood sa atin sa Facebook page ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine. Shoutout din po sa mga nakakapanood ng ating replay sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 tuwing Sabado po yan at maging sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 hanggang 49 ng Affordabox. At bukod po sa social media at TV, maaari nyo rin pong balikan ang ating mga past TNK episodes. Bisitahin nyo lamang po ang PCW website, YouTube channel at ang ating digital guide library. Ngayon naman, Ms. Jessel at mga ka-TNK, dumako naman po tayo sa ating featured God Work of the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago.
Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Para po sa ating unang featured Godwork, kababaihan sa Negros Occidental nangunguna sa pagbabago sa edukasyon. Sa gitna po ng hamon sa literacy, isang women-led na grupo ang bumuo ng Neighborhood Parent Support Group sa Barangay Agisan, Himamaylan City upang tulungan ang mga batang nahihirapang magbasa, lalo na po 63% ng early grade learners ang tinuturing po nating struggling readers ngayong 2025 hanggang 2026. Hindi man po sila mga lisensyadong guro, buong puso po nilang iniikot ang 12 sub-villages upang gawing masaya at makabuluhan ang pagbabasa para sa mga bata sa loob man o labas ng paaralan. Patunay po ito na kapag binigyan lakas ang ating mga kababaihan, nagiging tulay sila ng kaalaman, pag-asa at kinabukasan para po sa ating mga susunod na henerasyon. At para naman po sa ating pangalawang featured Godwork, mga kabataan sa Sorsogon, nagsisilbing malakas na boses laban sa karahasan. Sa isang 3-day creative workshop na inorganisa ng Federation of Associations for Communities and Children's Empowerment, INC, in partnership with Good Neighbors Philippines and with support from Child Fund Philippines at Sorsogon Provincial Health Office Adolescent Health and Development Section, tinatayang 25 hanggang 30 adolescent students ang tumugon sa mga isyong kinakaharap ng kabataan gaya ng adolescent sexual and reproductive health at gender-based violence. Ito po ay ginawa nila sa pamamagitan ng malikhaing kampanya. Ang mga nasabing kabataan ay lumikha ng posters, videos at mga content na nagtuturo ng wastong kaalaman, consent, respeto at healthy na relasyon. Mahalaga po ang workshop na ito dahil patuloy na tumataas ang kaso ng teenage pregnancy o adolescent pregnancy dahil sa kakulangan sa tamang impormasyon. Dito napapatunayan na ang mga kabataan ay hindi lamang tagapakinig, sila ay leader at tagapaghatid ng makabuluhang pagbabago. At mga ka-TNK, there's more. May isa pa po tayong featured Godwork, kababaihan sa trabaho, sentro ng progreso. Sa pagdiriwang po ng hashtag Women Build Forward ng Aboitiz Infra Capital, binigyang pugay ang mga kababaihang nagtutulak sa pag-unlad ng ating komunidad. Sa pamamagitan ng wellness programs, open discussions at health awareness tulad ng mga usapin patungkol sa breast cancer, binibigyang halaga ang kalusugan, boses at dignidad ng kababaihan sa kanila pong lugar ng trabaho. Dito natin makikita na ang tunay na progreso ay hindi lamang po nasusukat sa mga proyekto, kundi sa kung paano pinahahalagahan ang mga taong nasa likod nito. At para po sa panghuli nating featured Godwork, lakas ng kababaihan nakikita sa pangangalaga ng kalikasan. Sa kauna-unahang Gawis Awards ng Environmental Management Bureau, Cordillera Administrative Region, pinarangalan ang mga babaeng nangunguna sa sustainability mula waste management hanggang biodiversity conservation. Ang Gawis o Genuine Action of Women Inspiring Sustainability ay isang paalala na ang kababaihan ay hindi lang tagapangalaga kundi mga leader na lumalaban para sa kalikasan. Isa itong patunay na kapag ang kababaihan ang namumuno, ang kinabukasan ay mas ligtas, mas luntian at mas pantay para sa lahat. Talaga naman pong good job sa lahat ng ating kapwa Godvocates na patuloy na lumalaban para sa edukasyon, ligtas na espasyo, progreso at maging sa ating kalikasan. Ngayon naman po, Ms. Jessel, ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Ang ating Say sa TNK question or poll of the week, ano ang masasabi mo sa Safe Spaces Act at ramdam nyo na po ba ito, no? Nakapost na po ito, no, sa Facebook at social media accounts ng PCW. Pwede po kayong mag-react ng heart kung para sa inyo ay malaking hakbang ito para sa mas ligtas na espasyo. Like, react naman po kung ramdam ninyo ang protection nito kahit papano. Care react po kung maganda ito pero kailangan ng seryosong pagpapatupad. Wow, react naman kung 7 taon na pala, bakit hindi ko ramdam? Yan po ang inyong i-react. At
Angry react po kapag may batas nga pero wala namang sumusunod. At sad reacts only kung kulang pa rin po talaga sa aksyon at protection. As mentioned a while ago po, nakapost na ito sa PCW Facebook page, maging sa official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais nyo naman po maging anonymous ang inyong comment at pwede rin po kayong mag-comment sa ating live stream. Ayan, marami pong paraan para makasali po sa ating Say sa TNK dahil dito po sa TNK, lahat tayo ay may say. At mula sa say ng ating mga ka-TNK, alamin naman natin kung ano ang say ng ating special guest tungkol sa Safe Spaces Act. Malaking hakbang nga ba ito para sa ating pagsulong ng ating advokasya? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Safe Spaces para sa lahat, karapatan ay alamin, respeto ay pairalin. Kasama po natin ngayon live dito sa ating studio ang Chief GAD Specialist ng Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, welcome back po natin sa ating programa si Attorney Maria Sofia Isabela P. De Castro o tawagin na lang po natin siyang Attorney P. Welcome back, Attorney P, sa TNK. Thank you so much, Jessel and Shara. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin dito sa TNK. And thank you very much po for joining us today, Attorney P. So, simulan na po natin. As mentioned po a while ago, on this very day po, sineselebrate po natin ang ikapitong anibersaryo ng Republic Act number 11313 o mas kilala po nating Safe Spaces Act or yung Bawal Bastos Law. Bilang panimula po, Attorney P, para bigyan natin ng konting kaalaman pa ang ating mga ka-TNK. Bakit po ba natin kailangan ang batas na katulad nito? Ano po bang layunin natin sa pag-i-implement po ng Safe Spaces Act? Thank you, Shara. So, kailangan natin yung Safe Spaces Act o yung Bawal Bastos Law dahil sa totoo lang hanggang ngayon, marami pa rin ang nakakaranas ng pambabastos sa kalsada, sa trabaho, sa paaralan at even online. Dati parang akala natin normal yung mga catcalling o yung mga bastos na biro, pero hindi talaga dapat siya normal. Nakaka-epekto ito sa dignity, sa safety and mental health ng isang tao. Simple lang yung layunin ng Safe Spaces Act, gawing ligtas ang lahat ng espasyo para sa lahat, lalo na para sa mga kababaihan, sa mga kabataan at mga miyembro ng LGBTQIA+ community.
Opo. Attorney P, ano naman po yung siguro mas madaling maintindihan, no, or simpleng definition nga po ng gender-based sexual harassment, no? Kanina nabanggit nyo na po yung mga example. Sige. So, kapag sinabi nating gender-based sexual harassment, ito yung anumang hindi ka nais-nais na kilos, salita, o aksyon na may sexual o gender-based na tema na nakaka-offend, nakaka-intimidate, or nakakasakit sa isang tao. So, hindi lang ito physical. Sabi ko nga, pwede siyang salita, kilos, maaari din sa mga online messages or comments. Sa madaling salita, kapag hindi ito gusto ng isang tao, nakakasakit ito or nakakaabala sa kanya, maaari itong ituring na harassment. Salamat, attorney, no, dun po sa initial nating information. Nabanggit niyo po kanina yung mga, kung ano po yung saklaw dun po sa sinasabi nating gender-based sexual harassment. Ngayon naman po, ano kaya po yung tinutukoy ng batas na ito when it comes to gender-based sexual harassment on public spaces? Particularly, yung nabanggit po kanina mga streets, sa pampublikong lugar. Ano po kaya yung mga halimbawa nito? Ano-ano rin po ba yung tinuturing natin public spaces sa ilalim po ng batas? At most importantly po, ano po kaya yung mga parusa sa mga tao pong lalabag dito? Okay, so sa streets at public spaces, halimbawa ng gender-based sexual harassment, yung mga catcalling or yung pagsipol, bastos na komento sa katawan ng isang tao, yung paghabol o paninilip, at yung mga unwanted touching. Kapag sinabi naman nating public spaces, kasama dito yung mga kalsada, yung mga sidewalks, public transportation kagaya ng jeep, bus, MRT, LRT, even yung mga TNVS gaya ng Grab at Angkas, yung mga parks, malls, restaurants, pati ang mga paaralan, government offices, evacuation centers, at iba pang mga recreational spaces tulad ng mga sinihan, theater at spa. Yung parusa depende sa bigat or frequency ng offense, no. Maaaring magkaroon ng multa ng hindi bababa sa 1,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Maaari din pag-attend din ng 12 hours community service, kasama na doon yung gender sensitivity seminar. O maaari din naman pagkakakulong ng 6 to 10 days hanggang 4 months and 1 day to 6 months. Attorney P, doon naman tayo sa online harassment, no, na somehow medyo madami pa rin talagang nangyayari ngayon. Lalo na kasi nasa digital world na po tayo, sabi nga, no. So sa panahon ngayon nga po na ang dami nating aktibo sa internet, mahalagang pag-usapan po itong mga nangyayaring gender-based sexual harassment online. Ano naman po yung mga sakop, mga kilos o gawain na sakop po dito, at ano naman din po yung mga parusa kapag mapapatunayan na lumabag sila sa SSA? Okay, so sa ilalim ng batas, merong tatlong uri ng gender-based online sexual harassment. Una dito yung pagbabanta at pananakot tulad ng mga bastos o mapanirang messages at anumang pananakot na physical, emotional, or psychological. Kabilang na rin yung mga unwanted, sexist, transphobic, or homophobic remarks sa online platforms, whether it was given publicly or through private messages. Na pangalawa, yung paglabag sa privacy tulad ng pag-upload, pag-share, or pagkalat ng mga private photos, videos, or messages na walang pahintulot. At pangatlo, yung pagpapanggap at paninira tulad ng paggawa ng mga fake accounts, cyberstalking, paggamit ng identity ng iba para manira ng reputasyon. Kapag napatunayan na may paglabag, maaaring patawan ng multa mula 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos o pagkakakulong mula 6 months hanggang 2 years, depende sa bigat ng kaso at sa desisyon ng korte. Ngayon naman po, doon po tayo sa tinatawag na qualified offenses, Attorney P. Nabanggit po natin kanina yung mga harassment na nangyayari po within public spaces at maging online. Ngayon naman po, ano kaya po yung tinatawag na qualified gender-based streets, public spaces, at online sexual harassment? Kailan po natin maituturing na mas mabigat po yung paglabag dito?
Okay, so sa Section 15 ng batas, ang tinatawag na qualified harassment ay mga sitwasyon na mas mabigat ang paglabag dahil sa kalagayan ng biktima o sa pinangyarihan ng harassment. So, tinuturing itong mas seryoso kapag nangyari ito nangyari ang insidente sa public transportation tulad ng mga jeep, tricycle, taxi o TNVS at yung gumawa ay yung mismong driver at yung pasahero ay yung biktima. Ang biktima ay, maaari din kapag ang biktima ay minor, senior citizen, person with disability, o isang breastfeeding mother. Maaari din kung ang biktima ay may mental condition na maaaring makaapekto sa kanyang consent. Kung ang gumawa naman ay miyembro ng uniform services katulad ng PNP or AFP at naka-uniform nung ginawa nila yung offense, maaari itong maituring na qualified harassment. At kung nangyari naman din ito sa loob ng isang government office na nagbibigay ng frontline services at yung gumawa mismo ay empleyado ng ahensya. So sa madaling salita, mas mabigat ang kaso kapag mas vulnerable ang biktima o may abuso sa kapangyarihan o sitwasyon. Maraming salamat po, Attorney P. Mga ka-TNK, paumpisa pa lang po ito ng ating usapan. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating talakayan. Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan naman natin ng mga uri ng harassment sa workplaces at educational and training institutions. Abangan po yan sa Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsip ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. At bago po natin ipagpatuloy ang ating episode na pinamagatang Safe Spaces para sa lahat, karapatan ay alamin, respeto ay pairalin. Batiin po muna natin ang mga nanonood ng ating Facebook Live. I guess... Hello kay Marjorie Rola, kay Greg Magbanwa. Hello daw po, Attorney P. Happy TNK din daw po from Rizla. Watching from SDO Munoz, si Ruby and si Shirley, and ninang ka daw po niya, si Cedric De Castro po, and Elmar Sison, Jessa Tomas, Romel Livid, and IC Constantino. Thank you po sa pagtutok ng ating mga ka-TNK. Kasama po rin po natin ngayon live dito sa ating studio si Attorney P, ang Chief GAD Specialist po ng PCW Policy Development, Planning, Monitoring, and Evaluation Division.
Attorney P, dumako naman po tayo doon sa gender-based sexual harassment sa workplace. No, kanina po na pag-usapan na natin yung public spaces, online spaces. Ngayon naman po sa workplaces, ano po yung mga tungkulin at responsibilidad ng employers, employees at co-workers po para maiwasan at matugunan yung mga ganitong insidente at ano rin po yung mga parusa sa mga lalabag po dito. Okay, so sa workplace, may responsibilidad ang lahat para maiwasan at matugunan ang gender-based sexual harassment. So una, ang employer or yung management kailangan magpatupad ng malinaw na anti-harassment policy, magbigay ng seminars at awareness activities, at magbuo ng CODI o yung Committee on Decorum and Investigation para tumanggap at mag-imbestiga ng mga reklamo. Dapat din nilang siguraduhin na may maayos, mabilis at confidential na proseso at protektado ang biktima sa retaliation. Pangalawa, ang mga employees at co-workers dapat iwasan ang paggawa ng anumang uri ng gender-based sexual harassment. Tumulong tayo na pigilan ito. Suportahan natin ang mga biktima at i-report ang anumang insidente na nakita or nalaman natin. Pagdating sa parusa, ang mismong gumawa ng harassment ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas. So if yung nabanggit mo kanina, Jessel, na if yung gumawa ay supervisor or manager, maaari din siyang makasuhan under the Anti-Sexual Harassment Act of 1995 and maaari din magkaroon ng administrative case. Kung ito ay isang opisyal ng gobyerno, maaari din siyang matanggal sa serbisyo. Ngayon, pagdating naman sa mga employer, maaari rin silang managot kung hindi sila nagpatupad ng kanilang tungkulin o kung hindi sila kumilos pag may nagreklamo. Sa ganitong kaso, maaari silang pagmultahin ng hindi bababa sa 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos, depende sa paglabag na nangyari. So, ibig sabihin, hindi lang lahat tayo may papel, no? Ang management dapat ipatupad yung batas, ang empleyado magbigay ng respeto at syempre magsumbong para maging ligtas yung workplace para sa lahat. Thank you, Attorney Pino. Ang ganda, Miss Jessel, no, yung sabi na lahat po tayo may papel na let's take accountability and responsibility na lahat po tayo ay dapat may ambag para maging safe spaces po ang ating opisina para sa ating lahat. Ngayon naman po, Attorney P, paano naman po when it comes to educational sa mga schools po at training institutions, sino naman po or ano ang pananagutan at tungkulin ng ating pong mga nagsisilbing school heads at administrators? Okay, so sa mga educational at training institutions, may mahalagang tungkulin ang mga school heads at administrators para maibawasan at matugunan ang gender-based sexual harassment. So una, kailangan nilang ipaalam ang batas sa pamamagitan ng pag-post ng copy ng batas sa makikita ng mga tao at information campaigns. Magpatupad ng malinaw na school policies laban sa anumang uri ng harassment. Pangalawa, kailangan din nilang magbuo ng CODI, yung sinabi ko kanina na Committee on Decorum and Investigation, na tatanggap at mag-iimbestiga ng reklamo. Kailangan nilang magawa yun within 10 days or less pagka na-receive nila yung reklamo. They have to observe due process at protektahan yung biktima at ang kanyang privacy. Na kailangan din nilang tiyakin na may ligtas at malinaw na proseso ng pagre-report sa loob ng paaralan. Pagdating sa pananagutan, almost similar sa workplace, maaari silang managot kung hindi nila ipinatupad ang kanilang tungkulin o kung hindi sila kumilos sa mga reklamo. Maaari silang pagmultahin ng hindi bababa sa 5,000 pesos hanggang sa 15,000. So, ang mga school leaders natin ay inaatasan tiyakin na ligtas ang paaralan para sa lahat ng estudyante, pati na rin sa mga guro. Attorney P, doon naman tayo sa mga biktima po ng mga nakaranas po nung paglabag sa Safe Spaces Act. Saan po sila pwedeng lumapit o magsumbong at kung sakali po na hindi po sapat yung mga ebidensya na meron sila o mga patunay, ano po yung pwede nilang gawin para mapursige pa rin po yung pagrereklamo nila or yung pagsumbong po nila sa batas nito? Okay, so may mga iba't ibang lugar o personalidad tayo na pwedeng lapitan depende sa sitwasyon. Under the law, yung ating mga mall security guards, yung mga traffic enforcers, dapat trained sila sa anti-sexual harassment. Kasi maaari tayong magsumbong sa kanila at kailangan i-assist nila ang biktima kung saan dapat mag-report at magpunta.
Pero maaari rin tayong dumiretso sa barangay, sa Violence Against Women's Desk, sa PNP, Women and Children Protection Desk. Pag workforce, pwede sa HR or dapat sa CODI, sa schools, sa administration at sa CODI. At maaari din tayong lumapit sa Commission on Human Rights o iba pang kinaukulang ahensya. Ang mahalaga, wag tayong manahimik at agad tayong magsumbong. Kung sakali naman na kulang ang ebidensya, pwede pa rin tayong mag-report at maaaring i-document natin ang nangyari. So kung may screenshots, may messages, alam natin yung date, yung mga detalye, pwede nating isulat yan. Itago natin ang mga links, yung mga accounts kung online naganap. Kung meron tayong mga saksi or mga witnesses, maaari natin silang hingan ng testimonya. At kung may videos or CCTV footage, maaari din natin yun ipresenta. Mahalagang tandaan na hindi naman kailangan perpekto ang ebidensya para magsimula ang proseso. Kasi kapag nag-report tayo, may tungkulin ang mga otoridad na tumulong at mag-imbestiga. So doon pa lang naman po mag-uumpisa naman talaga Yes. yung pag-iimbestiga, no, kapag ka nagsumbong po muna tayo sa mga kinauukulan po. At ganun din po pala kaimportante talaga yung mga CODI, no, yung mga barangay VAUDES. At kaya sana po sa mga ka-TNK, no, alamin po natin kung saan po tayo sa mga nabanggit po ni Attorney Pino. Pwede po tayong magsumbong kapag ka nakaranas po tayo ng mga ganitong klaseng harassment po. Attorney, nabanggit nga po, no, 7 years na po mula nung naisabatas po itong Safe Spaces Act. Ano po kaya yung mga naging challenges po natin o balakid sa even up to present po pagdating po sa pag-i-implement ng batas at ng layunin po nito? Kaugnay po niyan, ano po ang magagawa natin bawat isa dahil nga po sabi ay para sa lahat ang Safe Spaces Act? Okay, so malaki na ang naging progreso natin, no? Kasi nagkaroon na rin tayo ng bawal bastos law, pero marami pa rin tayong hamon. Una na dito, yung kulang pa rin sa awareness. Marami ang hindi pa rin lubos na alam na meron tayong ganitong batas at kung ano yung mga karapatan nila. Pangalawa, marami pa ring mga kaso ang hindi nare-report dahil sa hiya, sa takot, or kawalan ng tiwala sa proseso. At pangatlo, may mga kakulangan sa pagtuloy-tuloy sa training at capacity building ng mga nagpapatupad sa batas para masigurong maayos at sensitibo ang pag-handle ng kaso. Kaya naman, tayo sa Philippine Commission on Women, patuloy ang ating mga efforts, gayon din ang iba't ibang mga ahensya para palakasin yung awareness, yung reporting systems at koordinasyon. Pero mahalaga pa rin ang papel ng bawat isa sa atin, no? So, maaari nating alamin yung ating mga karapatan. Pwede nating basahin mismo yung batas. Kung hindi natin naiintindihan, merong FAQs, ang PCW. Meron din tayong mga videos na maaari nilang panoorin na mas magpapaintindi sa kanila or magpapadali ng batas para mas lalo nilang maintindihan. Of course, basic is igalang natin ang kapwa at iwasan at ang anumang anyo ng pambabastos. At of course, magsumbong tayo o tumulong tayong magsumbong kapag may nakitang paglabag. Ibig sabihin nito, no, ang Safe Spaces Act ay hindi lang naman para sa gobyerno. Ito ay responsibilidad ng bawat isa. Doon nagsisimula yung tunay na safe spaces sa atin, araw-araw, sa kilos natin at sa pakikitungo natin sa kapwa. Salamat po, Attorney Pino, sa pagbibigay liwanag po kung ano nga ba ang Safe Spaces Act. No? Yun po, no, lahat tayo ay may responsibilidad po sa pagkakaroon natin ng isang ligtas na bansa po, no, kahit saan man po tayo naroroon. At ngayon nga po, ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na kung ano po ba ang masasabi ninyo sa Safe Spaces Act. Ramdam nyo ba ito? Ito ang say ni Teddy Bernal. Sabi po ni Teddy Bernal, malaking tulong ang pagkakatatag ng Safe Spaces Act dahil isa itong konkretong hakbang upang protektahan ang karapatan at dignidad ng bawat individual laban sa iba't ibang anyo ng pambabastos at sexual harassment. Hindi lamang nito nililimitahan ang proteksyon sa loob ng opisina o paaralan, kundi pinalalawak nito ang saklaw ng batas hanggang sa mga pampublikong lugar at maging sa mundo ng internet. Dagdag naman po natin, no, ang say ni Shankel Flores, ang Safe Spaces Act ay isa sa mga pinaka-importanteng batas upang mabigyan ng proteksyon at respeto ang bawat kababaihan laban sa anumang uri ng pang-aabuso tulad ng pagsasabi ng bastos o pagkakaroon ng masamang intensyon batay sa pananamit o anumang kadahilanan. Bilang advokasya para sa kababaihan, ipinagmamalaki ko ang pagkakaroon ng karapatan at katarungan
yan para sa mga biktima ng pang-aabuso sa panahon natin ngayon. At say naman po ni Marga Nuke, para sa akin, visible at ramdam ko yung Safe Spaces Act, lalo't dahil lagi akong nakakakita ng posters tungkol dito sa public transportation, vehicles, government agencies, and even sa malls and public spaces. Aside from being informational posters on the provisions of the Safe Spaces Act, may contact numbers din ng emergency service providers para alam ng public kung sino ang lalapitan at tatawagan kung may ma-witness sila na incident ng pangbabastos. Although we still have a long way to go in terms of holding perpetrators accountable, malaking bagay yung visible ang helplines and information on what constitutes gender-based sexual harassment. At balikan naman po natin ang naging resulta ng ating poll. Heart React natin ay nakakuha ng 17.6%. Ito po ay yung ang reaksyon nila or opinion nila ay malaking hakbang po ang Safe Spaces Act para sa mas ligtas na espasyo. 5.4% naman ang nagsabi na ramdam nila ang proteksyon nito kahit papano. 63.6% naman po ang nagsasabing maganda ito pero kailangan pa natin ng seryosong pagpapatupad. 5.9% ang nagsabing 7 taon na pala, bakit parang hindi naman ramdam. Meron din po tayong 4% na nagsasabing oo nga may batas pero wala namang sumusunod. 3.5% naman ang nagsabi na kulang pa rin talaga sa aksyon at proteksyon. Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights at nakibahagi sa ating poll. Attorney P, yung pinaka malaki po dito kanina ay Care React. Doon sa poll po natin, ang pinakamataas po na percentage na meron tayo ay Care React. Sabi, 63.6% po. No? Sabi, maganda ito pero kailangan ng seryosong pagpapatupad. Sa pagbabalik po ng TNK, mga ka-TNK, ay tatanungin po natin kay Attorney P kung ano po ang kanyang insights at ano pong masasabi niya sa say ng ating mga ka-TNK. Huwag pong bibitiw, magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat bigyan ng halaga, lahat ng tayo nagmula sa iyong sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon, ang bagno sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan, isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag, ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo pusay, talisay kang tunay. May taglading ka mangha-mangha. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Safe Spaces para sa lahat, karapatan ay alamin, respeto ay pairalin. Kasama pa rin po natin live dito sa studio si Attorney P ng Philippine Commission on Women. Attorney P, kanina napakita natin yung insights and yung poll nga po result ng ating pa-poll na sa Say sa TNK. Ano po ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK? Okay, agree ako doon sa pinakamataas na rating na kulang pa rin talaga sa implementasyon. Pero bukod kasi doon, I think yung isa sa problema talaga is kulang din tayo sa awareness. Kulang sa implementasyon kasi hindi natin siguro nakikita kung saan tayo dapat mag-report. Pero again, hindi pa rin talaga alam ng karamihan kung para saan ba ang Safe Spaces Act. Kaya siguro dapat mas magkaroon tayo ng mga information drive, mga capacity building trainings para mas maging epektibo yung batas.
Yun kailangan po natin, no, mas maraming information drive and raising awareness campaign. Attorney P, bilang pagtatapos po, ano po ang inyong mensahe sa ating mga ka-TNK? Okay, so sa ating mga ka-TNK, ang Safe Spaces Act ay paalala na lahat tayo ay may karapatan sa respeto at kaligtasan saan man tayo naroroon, offline man or online. Ang pagbuo ng safe spaces ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, nagsisimula po ito sa atin, sa bawat isa sa atin, sa paraan ng ating pananalita, sa kilos at pakikitungo natin sa kapwa. Kaya maging mulat tayo, rumespeto tayo sa iba, at huwag matakot magsalita o magsumbong kapag may mali. Dahil sabi ko nga po, no, sa huli, ang safe space, tayo mismo ang gumagawa niyan araw-araw. Pakaganda po, no? Safe space. Tayo po ang gumagawa nito sa araw-araw. Maraming salamat po, Attorney P, sa muling pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito po sa Tinig ng Kababaihan. Siya po ang ating Chief God Specialist ng Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Hello rin po pala sa ating mga, sa team ni Attorney P, ang ating po mga kasamahan mula sa PDP-MED. Maraming salamat ulit po, Attorney P, at salamat din po sa mga nanonood pa rin po sa atin online at nakikinig sa atin sa radyo. At sa punto pong ito ay mga ka-TNK, nais po naming pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla. At maraming salamat din po sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. Tandaan po natin, ang Safe Spaces Act ay hindi lamang isang batas. Ito po ay paalala na ang respeto ay responsibilidad ng bawat isa. Maging sa tahanan, sa kalsada, sa paaralan, sa trabaho, at maging sa online spaces, may karapatan po tayong lahat na maging ligtas at igalang natin ang ating kapwa. At sa pagsulong po ng gender equality, mahalagang malaman po natin na hindi lang natin dapat po sa buhay natin na ito araw-araw. Dahil nga po tulad ng nabanggit kanina, ang tunay na safe space po ay nagsisimula sa sarili natin at papunta po ito sa lipunan na ating ginagalawan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Shara Absede. Sandali lang po at bago tayo magpaalam na Shara, no, inaanyayahan po natin ng bawat isa. Tayo po ay meron pong inilunsad na mga branding campaigns para sa pagdiriwang nga po natin ng 7th anniversary ng Safe Spaces Act ngayong April 17 po. No. Nagkaroon po tayo ng, meron po tayong profile frame na pwede nyo pong gamitin mga ka-TNK. No. Bisitahin nyo lamang po ang PCW Facebook page at PCW website. Nandyan po nakalagay ang ating mga branding, no, para i-share po natin kasi sabi nga po kanina ni Attorney P, kulang pa po tayo sa raising awareness campaign, no, sa mga informational drive at patuloy po tayong makiisa, no, sa pagpapalagana po ng impormasyon tungkol dito sa Safe Spaces Act po, no. Makiisa po tayo sa online campaign ng PCW. At bagamat ang Safe Spaces Act po ay isang mahalagang hakbang sa ating laban, hindi ito sapat kung walang pagkilos mula sa bawat isa sa atin. Dahil ang pagrespeto sa dignidad, katawan at karapatan ng kapwa, lalo na ng kababaihan, ay hindi option po, no, kundi isang obligasyon. Kaya sama-sama nating itaguyod ang mga espasyong ligtas, inklusibo at may pagkakapantay-pantay. Dahil kapag ligtas ang bawat isa, mas nagiging matatag at maunlad ang buong bansa. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawan.